Sige na. Ang lalaki. Ala. Pababa na yun. Yun na, nandun na direct. Yan. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Meron tayong commercial space available for rent. Ideal yan for kiosks and other businesses. Dito yan, Alex, ha? Park and Train EDSA, beside Walter Mart, baba ng Roosevelt LRT Station. Contact us at 0917-123-2117. For bigger spaces, contact 0917-811-0214. Hello po, direct. Hello. Ako pala nag-drive. Welcome po ulit. Yes. Ito na lang po. Hindi ko nakilala yung nag-gad. Maiksi na po. Parang namahit ka din. Oh, nagpapayag. Just din. Si Kati po. Saka si Morning po. Sophia. Ay, hindi ko na basta-basta makikilala kung hindi ko alam pa darating eh. Sure, okay. Tayo po dito. More than 3 years pala kayo. 3 years na ba yun? Sa hybriding. Okay. Hindi na po ako alis. Para sa'yo lang to. Hindi po, sa pamilya. Hindi ako po na Sir. Ano yan eh, bumili ng ano, tapos yun daw muna, tapos patabi na. Padami. Siyempre po, nag-i-invest. Siyempre, invest din po sa health. Nananaba na naging business. Mga 20 kilo na po, nagbawas. Malaki yun. October po. Sir HBR, kamusta po yung... Nagustuhan mo na yun. Oo. Tapos, siguro mo naka-2 linggo. Bili ulit. Uli, ito maliliit muna. May di pa nasiyahan. Uli nagdating ano yan yung kung ano yung pasi-pasi-panat yan na... Pero yan po yun. Kung anong pagkakot. Sa kambing mo, kita ng kambing. Sabi ko, yung pamilya ko no, na nabilog. So, sabi ko, para walang rason para hindi magpapayat. Kamusta yung kambingan? Malaki na kaya? Sobrang laki na. Malaki na din. Pag bumisita tayo direct, Okay. malaki na yung improvement. Sa hindi lang po sa facilities, pati sa genetics. Kaya na nag-import? Yes po, nung last time. Hindi basta-basta mag-import. Na kaya kami nagbebenta rin ng mga goods para convenience na din po sa mga kliyente. Registered livestock importer sa bahay. Kasi gusto siyempre po as Laki na pinaparating niya. sakto lang po. Pero meron din po kami dyan quarantine facilities kasi record. So mamaya po makikita nyo din talaga. Ako na po halos yung nagmamanage ng farm. So si father po, si HB, siya na po yung nag-guide lang sa akin. Pero all around po ako na po yung nagmamanage. Kasi si daddy po, retirement. 60 plus na po yan. Lahat ng business, ikaw na. Ay, hindi po. Sa Lima po farms lang. sa farm po, pati sa construction ako po. Ikaw yun sa construction. Kasi ako lang po yung civil engineer sa magkakapatid. Hindi ka na nagtuturo? Full-time ka na? Hindi po. Dahil nung dumami po yung mga kambing, Hindi na malaki kaya. po yung investment. Hindi na kaya kung hapon doon ako sa BSU sa Yung sa lecture. Hindi na po talaga kaya. Ay, dami po. yung ganito muna tayo, kainit pa rin panahon. Bale, ang una po nating pupuntahan, Farm 1 po ang tawag namin. Bale, dalawa na po yung location ng farm natin sa goats.
Oo. Nga direct, maulit ko lang. Ang kagandahan po sa farm namin is katabi lang ng bahay. Katabi nga lang ng bahay. Opo. Hindi na namin Hindi ka lang lumayo. Hindi na namin kailangan lumayo, magpakapagod direct pumunta sa farm kasi Opo. yun nga. Bababa ka lang ng bahay, dito ka na po agad. Ito direct, yung bago naming mga tanim, mga indigo fera. So, mataas po ang protina niyan. Pag lumaki yan direct, ganyan po yan. Ito po yun, no? Opo. Mga bagong puto lang po yan, kaya maliliit. Sobrang importante na may ano ka talaga. Nang may mga tanim pong mga legumbre. Sir, mag-ano na tayo, intro na tayo dito, sir. Dito po tayo ulit sa HBR Jacob Goat Farm. Dito sa Bawan, Batangas. Siyempre kasama natin si Sir HBR at saka si JR. Yes po. Ayan. So, second time po natin dito. At yun nga, makikita natin gaano kalaki yung difference nung unang pasyal natin, Sir HBR. For almost 3 years. 3 years. Almost. Oo. Magti 3 years na. Ayan. So, si JR dati ay tumutulong lang at nagpa-practice pa ng profession niya sa labas. Okay. Ngayon full-time na dito Full-time sa na business. Tapos sir, retiree na ba kayo, sir? 4 years na po. 4 years na. So talagang si JR na talagang ano dito. Kaya siya, ang sabi ko, siya ang bata pa, siya Apo. ang mag-practice, mag-aral. Yes, sir. Dahil ang farming ay napakagandang bagay na yan. Okay, pasok po tayo. Sige po. Okay. Papayong po ako ha. Apo. Doon po muna tayo sa pinakauna nating pinuntahan doon sa dulo. So, doon po yung lokasyon ng ating mga breeding pen. Breeding. Opo, nandun po yung mga papasampahan pa ng mga kambing hanggang magbuntis po. So, pansin nyo direct, wala na dito yung yung mga manok. Yung manok wala na. Opo. Literal na na po ito. Lahat po ay kambing Goat na lang talaga lahat. Opo. Nag-focus na po kami sa goats dito. Tapos may mga taniman kayo talaga ng mga Indigo fera. Pakain? Opo. Kasi para maka-menos din po sa gastos sa pagkain, Opo. mas maganda po magtanim ng mga legumbre na syempre dapat po mataas din po yung protina. Protein. Opo. Para makatulong din po sa pagpapalaki ng mga kambing natin. Kasi hindi naman po normal lang yung laki ng kambing natin. So para ma-reach po nila yung full potential nila, talagang bigay po tayo ng maraming pakain. Yan direct oh. Kagandahan sa mga alaga nating kambing para silang mga aso. Yan. So ang susundan niya lang direct ay yung aking tauhan. Kasi yun ang kinikilala niyang nanay o tatay. Opo. Si Doc Leo Brigino dito rin pala kumuha sa inyo, no? Opo. Siguro po mga 1 to 2 years ago po. Taba, oh. Taba. Eh nga po, gala nga lang po siya, pero hindi po siya marunong umakyat sa mga rampat ako. Oh. Ito direct yung na-vlog natin before, pero marami na ding improvement. Yung herd dito, iba na po doon sa dati. Yes po, marami na po kaming newly purchased before na imported. Tapos yung mga maliliit dati direct ay mga lumaki na. Pati yung mga anak nun direct, yun na yung current namin, stock namin ngayon. Yan. Katulad niyan direct, yan. Paanak na po namin yan. So, para siyang aso. Okay. Babae po yan. Pansin nyo direct, walang amoy. Oo nga. Kasi mataas. Mataas din po. Then, nalilinis po lagi namin yung ilalim. mga ilalim. Ang ginagamit namin ngayon direct, apog. Lime. Lime, opo. Pang-neutralize na. Pang-neutralize ng amoy. Ginagamit po siya sa mga poultry, sa Yan, yung puting yun direct yan. Apog yan. Sinasaboy lang po.
Yun ang broadcast. Pati hindi siya nakaka-apekto sa kambing. Kasi dati direct ang gamit ko, chlorine. So, nakakasakit yun sa respiratory ng mga goats. Pag apog direct, wala akong napapansin. Pansin nyo direct, may mga, Eto. ganito na tayo. Dati nakasulat lang dito. Oo. So, as a breeder kasi direct, napaka-importante din na mag-track ng records. So, yun yung role natin as breeder. Kung kailan nasampahan, Ito, kagaya nito. yan, kagaya po yun. Yan. Date of stud direct, kung kailan po sinampahan. Oo. Tapos, ito pong RH, reheat po yan. Kung kailan siya magre-reheat. Usually 18 to 21 days po after niya masampahan. Kapag nag-reheat yan direct, hindi yan buntis. Oh, I see. Papasampa uli yan. Isa pa. Nakalagay rin po dito direct yung kung sino yung sumampa, si Future. Oo. Si Future. Okay. So, ganyan direct yung recording ko dito. Meron din sa farm direct yan, visual. Meron din sa logbook ko. Para mahanda po natin yung pagpapaanak sa kanila. Kasi mahirap din direct yung yung hindi mo alam kung kailan sila anak. Minsan kasi kailangan din nila ng assistance. Ito direct, pakita ko yung barako natin. At sige. Ito, si... Pinakabago kong box direct na Saan siya galing? Sa US po. US. Yan po yung from Josh Pilcher. Mga box po natin dito direct, mga anak po ng Enobold sa US. Enobold po, yun po yung mga nananalo sa mga show sa US. Laki. Yan po. Yan. Iyan, tagilid mo para makita yung haba. Yan. Kailan dumating to? Wala pa pong 1 year po yan. So siya po yung main focus ng breeding namin ngayon. Halos lahat po ng dose namin, mga inahin, sa kanya Sa ko po kanya? binibreed. Yun po yung isa niyang anak. Yung nasa Anak na likod. niya. Okay. Okay. Yung nasa likod na yun. Yan. Ito yung pinakamahal. Ah, Sa Pilipinas. hindi po. Hindi. Dito sa HBR. Sa Yan po yung farm. parang priced ko ngayon sa farm. Si Future Horizon. I-describe nga natin ba't gaano siya kaganda. Para dun sa audience natin. Pag po kasi kayo direct ay medyo matagal na rin sa pagkakambing, makikita mo na rin yung iba-iba yung itsura ng kambing. Sa kanya kasi, sakto yung haba ng katawan niya. Okay. Yan, sakto yung haba ng katawan niya. Then yung paa niya direct is mabuto. Malaki yung mga no? paa. Parang hindi nakambing yung paa eh. Opo. So, tapos direct may yung shoulder niya, may separation na para siyang sa aso, parang bulldog, parang gano'n. Oh. So, yan po yung mga criteria sa US na chine-check natin. Pati ang kagandahan rin po sa kanya. Rare po yung kulay niya. Tiger dappled. Pansin niyo po, puting-puting po siya. Pati sobrang bite direct. Pansin niyo. Mabait. Yan direct ay magdadalawang taon na. Pero hindi mo makikitaan ng aggression. Yung mga anak niya magaganda. Yes po. Mamaya direct papakita ko po yung mga paanak niya. Ito, Derek, ay Yes, sir. magaling bumato ng kulay, magaling ding bumato ng structure. Namamana talaga. Talaga ang bloodline ni Future ay maganda. Saan po galing sa US ito? Sa kay Josh Pilcher po sa Chelsea Creek Boers sa East Coast. Opo. Kasi ang mga breeder po na kilala usually nasa east part po ng US. Ito yung favorite mo ngayon. Opo, wala pong duda ngayon. Kasi sa US po, kahit yung mga breeder dun, yung lahi po niya, yung ginagamit. Mga lahi po ni Back to the Future. JR, yung mga clients mo, kagaya bibili ng anak niya,
Anong gagawin nila doon? Ipapalahi din. Yes po. For breeding material For breeding po yung purpose po ng farm namin. So, bibili po sila, paparamihin din po nila. Paramihan din. Para pagtagal direct, pag dumami, maganda na yung kanilang Yung herd nila. herd nila. I-upgrade nila. Mga barako po ang ipapakita ko ngayon. Kasi sila po yung sila po yung nagbibigay ng mga magagandang palahi. Ano, malaki rin to. Ito po direct yung nasa World Trade Center. Ito yung nadala ko doon sa isang pen. Si Herm Let Me Hunt naman po yan. Anak din po yan ng ennobled sa US. Oh. Laki. Dumihirap. Ang kulay naman po niya direct is black and tan color. Danda lang mo ano eh. Ayan. Lakas din niya, no? Imagine nyo direct, ang tutulak sa'yo, 100 kilo. Oh. Lampas. Okay, describe din naman natin siya, JR. Yan direct, from ano naman yan, from Nebraska. Nebraska. Nakuha ko siya direct, dun sa lugar na nagniniebe. Malamig talaga dun. So, nakuha ko siya kay Skyler Herman. Kay Herm. So, anak din po siya ng ennobled. Maganda po yung bloodline din niya. Anak siya ng nananalo sa show. Oo. So, dito po sa farm, may mga anak na din yan. Daryl, ilabas mo nga si Ember para makita yung mga naging anak niya. Yan. Yan. Pakita ko lang direct yung mga naging anak niya. Anak niya. Opo. Namana din yung kulay niya, pati yung structure. Yan po. Yan. Anak niya to. Opo. Ano pa lang yan direct, mga 1.5 years old. Ano to, babae, lalaki? Babae po ito. Buntis na po siya ngayon. Buntis. Opo. So pansin nyo direct, hindi nagkakalayo yung kulay nila. No? Yan ang isa sa pinakaunang paanak ni Hunt dito sa farm. I-describe natin to, JR. Anong pangalan niya? Siya si Herm Let Me Hunt po. Hermlet. Let Me Hunt. Let Me Hunt? Let Me Hunt po. Oo. Palayaw po niya si Hunt. Han. Opo. Okay, describe natin. Bakit maganda siya? Katulad po ni Future, maganda rin po yung structure niya. Sa buto. Kumpara po kay Future, mas mahaba-haba po ng konti yung body niya. Okay. Pati mahirap po kasing makahanap direct ng kambing na may kulay, pati maganda yung body conformation. So kapag nakuha mo pareho yun, talagang maganda po yung kambing talaga. Wow. Pati pansin nyo direct, maamo din siya. Kasi lahat po ng kambing namin dito direct, talagang tinuturuan namin na maging mabait. Hindi namin pinapalo. Kasi pag nabigyan mo yun, naturuan mo yun ng violence direct, magwawala yan. Oh, I see. So, ang turing talaga namin sa kanila, mga pamilya talaga. Katulad nun direct, parang aso lang yun. No? Palakad-lakad lang siya. Yan. Ganda ng kulay, no? Yes po, direct. Yan. Nung dinala po natin to sa World Trade, parang 3 to 4 months pa lang ata siya sa Pilipinas. Yes po. Ngayon, ilang taon na siya ngayon? 2 years pa lang po. Hindi pa na magti 3 years. Halos magka-same edad po sila ni Future doon. Unang pumunta ho kami dito, ang direction ng farm ay for breeding na? Yes Or po. hindi pa? For breeding na po. pero yung genetics po natin before kumpara ngayon is iba, malayo. Sobrang po. layo. Opo. Dati ba ang source mo ng herd mo, saan nanggagaling yung mga breeders mo dati? Dati po local lang. Local. Kasi baguhan pa lang din po before. Oo. Pero since gusto ko pong mag-improve, so naging license importer na din po tayo. Nagpadala po tayo mismo ng kambing from US. Oh, mahirap maging license importer. Mahirap po. Mahirap. Dami requirements. Marami pong requirement, pati masakit po sa ulo talaga. Kaya Okay. sabi ko po sa clients ko, maswerte po kayo na nakikita nyo mismo yung binibili nyo dito sa farm. Oo. Ikaw, Unless pupunta ka pa po ng US, gagastos ka ng 100,000. At para
makita mo lang doon yung bibilin mo. So, ang laki talaga ng ano. Once in a while siguro, para... Yes po. Balak namin Kailan kayo ni pupunta? HBR in the future. Kapag nakaluwag-luwag po sa schedule. Oo. Kasi laging busy. Opo. Kaya yung nabibili din po ng mga clients natin dito, convenience din po. Kita na kung sino yung tatay, nanay, kita na yung laki ng kambing. Physical, no? Na makikita nila. Yun po ang... So, gaano kadami yung, yung dinami ng clients nyo compared before? ano na po eh. Madami na. Madami-dami na din po. Marami na rin po akong naibahagi na kambing from Luzon to Mindanao po talaga. Isa na ba kayo sa pinakamalaking breeder sa Pilipinas? Ay, hindi ko po masabi. Hindi mo direct masabi. eh. Kasi ako humble lang. ako kasi direct, enjoy lang yung... Ito kasi direct, hobby turned to business. Yeah. Nagsimula to sa hobby no pandemic. Mm-hmm. So, nag-turn lang to business na maganda rin palang gawing business po ito. So, Jero, kumikita to? Yes po. Mamaya direct papakita ko yung mga big improvements. Kasi hindi naman po ako magre-reinvest direct kapag alam kong Pag hindi, walang return. Walang return, opo. So, ito po, halos lahat po ito mga bagong palahi ko na. Ito po, gagawin kong barako, 1 year old pa lang. Si white out po siya. White out. Kasi puting-puti rin po siya. Papakita ko direct yung mga barako ko para kapag may magustuhan yung clients ko, pipili na lang sila kung kaninong paanak yung gusto nila. Yan po, 1 year old pa lang to. Gagamitin ko pong breeder in the future, si white out. So, ang mga for sale, yung mga magiging anak nila? Yes, bro. Opo. Ito kumbaga yung mga parents. Opo. Kasi hindi po rin ako nagre-release direct ng breeder ko mismo. Kasi mahirap po talaga mag-import. Mahirap mag-import. Opo. Kahit nga ako direct, nagtatago rin ako ng sarili kong palahi para yun yung paparamihin ko. So, paano yan? Pag may bisita, hindi mo sila pinapakita? Papakita pa rin. Ay, pero not for pinapakita sale. ko direct. Pero for your eyes only. Opo, pero pag magaling direct manligaw, hindi kuha pag Ano pa rin? kuha pag uwi, kasama din yung kambing. Actually direct wala akong balak mag-release ngayong January to February. Pero ang dami ko direct na release na babae, more than 10. Talaga? Opo, ngayong January, February po. Lahat po yun balak ko itago. Nagkataon po. Mabait si client, kaibigan. So, kaya naman pong tanggihan yung Siya naman, bakit mo siya kinonsider na gagawing palahian? Anong characteristic naman niya? Same lang din po dun sa kanina. Pero ang rare po talaga sa kanya is yung kulay talaga. Kulay din. Pansin niyo direct almost puti na siya. So ang tawag dyan direct is Tiger Dappled. Tapos yan direct, anak yan ni Dinar, yung nag-champion sa Rumsul Goat Show. So si Dinar direct, kung matatandaan nyo, yun yung maliit na kambing dati dito nung huli niyong bisita. Asan na siya ngayon? Sobrang laki na direct. Siya yung pinakamalaki kong barako dito. Mamaya ipapakita ko doon direct. So anak na po niya. Anak niya to? Po. Yan. Medyo makulit nga lang po yung mga... Mas makulit kasi bata pa? Pag barako po makukulit talaga. Makulit talaga. Yan. Ito direct, yung mga isa ko sa mga naunang na-import. Pakita ko lang din po. Ito direct. Ako po mismo nagparating yan. Galing sa Washington. Washington State? Sa Washington po, sa West Coast. Magkapatid po yan. Pareho na pong buntis yan. Yan, labas. Yan. Kay Jordan Zelenic. Mamaya direct, ibababa natin to lahat. Sige. Yan yung magkapatid. Opo, magkapatid po yan. Ito po yung mismong sinoshow sa US. Yan, itong donator. Yan. Lagi silang magkatabi. Lagi silang kung aanak, sabay po silang aanak. Tapos ito po, makulit na
Buhatin mo nga yan para makita nila. Yan. Ito po ang aso namin dito. Susunod lang po yan. Ang ama po nito ay si Future. Yan. Si Future ang tatay niya. Ito naman Okay. po, gagawin ko rin siyang breeder. Ito. Mga future kong barako. Anak din. Anak po ni Future. Ni Future Ang din. kagandahan po kasi pag nagtatago rin po kayo ng mga paano. In case lang direct, no? Worst case, magka-mortality. So, may tago May ka ano ka na. lahi niya. So, matutuloy mo pa yung bloodline niya. Yung bloodline niya. Ito direct anak din ni Future. Yung unang barako. Tingnan mo direct kung gaano ka-agresibo. Yan ang totoong barako direct. Pag may nakita siyang babae, Opo. Yan. Kita nyo na direct kung gaano ka-agresibo yung mga box natin. Basta makakita lang ng babae. So dun pala makikita mong pwede stud quality talaga siya. Pwede siyang gamitin pang stud. Sabi ko direct kay JR, yes sir. ating i-retain ito. Try natin na gagamitin doon sa mga itim, Opo. kung anong lalabas. Para pambasag ng itim. Ito direct, isa sa pinakamalaki kong doe. Yan, ilabas mo nga si Krim. Medyo may edad na ito. Matanda na po yan direct pero Buntis? hindi po. Daryl, baka masampahan. Yan. Hawakan mo lang yung ano, yung bata. Aggressive naman. Aggressive po nung back namin yun eh. Pero ano pa lang po yan, 5 buwan pa lang. Bata 4 to pa. 5 months. Okay. Yan Ba't ang direct. laki ng tiyan niya? Sa Japong nasa lahi po yun. Ang laki niya. May lahi po talagang malalaki ang tiyan. Parang sa tao din direct. Kung ano yung... Ganda ng kulay, Ang no? ganda po ng kulay talaga yun. Pati yung Tsaka yung dito niya, structure. oh. Yes po. Yung dibdib niya. Oo po. Pag medyo umiidad na, nalabit na rin talaga ang tiyan. Parang tao din eh. Opo. So nakailang anak na. Yeah. Bali ito direct, ibababa natin ngayon lahat. Kasi ang mga kambing kasi direct, kailangan din nila ng exercise. Everyday, binababa namin sila. Maalam na naman silang pumunta dun sa playground. Ang ganda ng kulungan. Okay. Ganyan pa din naman dati yung kulungan namin direct. Ito yung mas luma. Opo. Mamaya direct pupunta tayo dito. Ibababa lang muna natin yung mga kambing. Saan tayo manonood na bumababa sila? Dito tayo. Siguro direct dito na lang tayo. Yeah. Paano kayo nag-upgrade ng knowledge? Through ano din direct, pagre-research, mga online seminars. Pero halos direct trial and error talaga. Talaga, parang. So kung ano yung natutunan mo, itatry mo, trial and error. Yes po. Kahit Kung po, mag-work o hindi. yes po. Kahit po yung mga Yan na. Ang lalaki. Ala. Pababa na yun. Yun na, nandun na direct. Yan. Yun na po, nandun na sila. So, pansin nyo direct, kahit mga kambing sila, matatalino talaga ang lahi ng kambing. Pansin nyo direct, walang kahirap-hirap. Basta alam nila yung routine nila. Anong oras normally sila linalabas? Mga 10 o'clock direct. Kapag hindi na mahamog yung Oo. paligid. Kasi So minsan, naka-ready na rin yung pagkain dito. Opo, direct. Alam na po nila yan. Pag nagbukas, alam nila may pagkain na dito sa baba. Diyan na po yan sa labas. Hoy, naggaganyanan talaga sila? Part ng laro nila yan. Kasi bagong ano lang po ito. Bagong lipat lang po ito dun sa kabila.
Pero bawal yon. Baka magkasakitan sila. Normal po yan, direct eh. Parang may hierarchy din ng mga yan eh. Palakasan sila. Kung sino yung pinaka-reyna, Oo. sa yung hindi aawayin. Oh, grabe. Pero minsan direct, mga laro-laro lang din nila yun eh. Ito, laro-laro lang to. Pero posibleng magkasakitan sila. Yes po, yes po. Pansin niyo po yung iba. Mga wala nang pakialam Yung iba, wala nang kumakain na lang eh. Okay. Ayan, kain na rin siya. Yan po si Future Direct. Yan yung pinaparami ko ngayon ng lahi. Si Future yung malaki doon. Yan po, yan pong barami. Opo. Yan puti pong yun. Oo. So, ang mangyayari dito direct, may exercise sila. Then, dito sila mag-hit. Oh. So, pag nag-hit, papasampahan direct. Pag nabuntis, ililipat na natin dun sa kabilang farm. Dun po yung maternity house natin. Ang kagandahan ngayon direct, may sistema na talaga kami ngayon. Parang first time kong makita yung may ganito. Opo. Parang may playground, design playground, Yes, tas may kainan sa gitna. Yes po. Para ma-stimulate din po yung muscle growth nila. Hindi kasi sila bibilog pag nakaupo lang talaga sila direct. More on fats yung ma-i-store nila sa katawan. So Unless- kapag nagalaw sila direct, kapag kumain, so magta-turn yun into muscle. Mas bibilog sila. Yan, mga sarili ko ng paanak yun direct. Itong dalawang to. Kaya mas maganda na rin mag-retain direct eh. Kasi yung napapaanak ko na naman dito, kung hindi same quality sa import, is almost na. Oo. Yeah. Yan, si Ember ito direct. Itong puti and black, si... Kung tama po ako, marami po kasi akong kulay ni ganyan direct eh. Usually yung mga tanda ko lang pangalan, yung rare na rare yung kulay, mga ganun. Pero si Future, Yan si Future, oh. yan si Future. Yan yung favorite. Si Future. Yan direct, ibababa na sa yung sunod. Saan naman sila? Dito naman. Dito naman, opo. Okay. Dito naman si Han. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.